ay nag-crave yung amo ko ng crab bihon. Ang dish po na ito ay inspired siya from Singapore. Singaporean dish po ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. Una, bumili po ako ng crab. Bali, dalawa yung binili ko. 100 ang isa, so bali $200 yung dalawa. Buhay na buhay po sila, fresh na fresh, at nahirapan po akong linisin sila. So, pinagsisihan kung bakit buhay ang aking binili kasi sobrang takot talaga akong maglinis. Ayan, hindi ko pa nga tinanggal yung tali kasi para safe ang aking kamay. So, ayan, brush ko lang yung palibot ng crab para matanggal yung mga lumot tsaka yung mga dulas-dulas sa palibot niya. Tapos, ayan, nagpupumiglas talaga siya. Ang hirap niya talagang linisin. Kaya tinanong ako ni mama, yung mama ng amo kong lalaki, kung bakit daw ba kasi buhay yung binili ko siya. Siyempre, mas masarap yung buhay. Tsaka, talagang fresh na fresh siya. Nilinis ko lang siyang mabuti para matanggal yung mga madudulas. Tapos, habang naglilinis ako, iniisip ko kung paano ko siya ikakat. Kasi, parang hindi ko siya kayang ikat habang buhay siya. Tingnan nyo yung sipit niya. Talagang nanlalaban siya. Gigil na gigil siya. Hindi niya alam, gigil na gigil din akong i-brush siya. Feeling ko nakikiliti siya, kaya siya nagpupumiglas. Dito sa Hong Kong, napakamahal ng seafoods nila. Yung crab na yan, medium size lang yan. Pero $100 ang isa niyan. Kaya dalawa lang yung binili ko. Tsaka sa seafoods, ang gusto ng amo ko is crab talaga. Kaya nung nagpakita siya sa akin ng video ng crab bihon, kung paano gawin, talagang pinag-aralan ko kasi nga gustong gusto niya. Noong unang try ko, nagustuhan na agad nila. Masarap kasi talaga siya. Malasa yung sabaw niya. Kasi parang noodle siya na may sabaw. Tsaka gagamitan ko siya ng evaporated milk at tsaka konting whipping cream. Actually, para siyang sabaw ng sopas. Kung paano mo i-prepare yung sopas soup, ganun na ganun yung lasa niya. Kaya lang may konting touch of crab taste siya kasi 'di ba crab nga yung gagamitin natin. Then, tapos ko na silang hugasan. Ang pinoproblema ko naman ngayon ay kung paano ko sila hahatiin kasi kailangan ko talaga silang i-cut into half. So, ang ginawa ko, binabad ko muna sila sa water na malamig kasi gusto ko talagang manahimik sila bago ko sila i-cut. Habang inaantay kong manahimik yung aking mga crabs, hinihanda ko na rin ang gagawin kong soup base. Bali may mga natira akong mga ulo ng hipon nung gumawa ko ng tempura. Tinatabi ko talaga sila, pinifreezer ko kasi masarap nga siyang gawing soup para sa crab bihon. So ayun, nag-prepare na ako ng kaserola, tapos naglagay ako ng konting oil at saka garlic. Sinutay ko lang yung bawang hanggang sa lumabas yung aroma at saka mag-golden brown. Medyo nasunog pa nga siya kasi sobrang init nung aking kaserola. Tapos after that, nilagay ko na yung mga ulo ng hipon. Isutay-sutay ko lang siya saglit. Halo-haluin lang hanggang sa maging orange na yung kulay ng hipon. Tapos pwede na natin siyang lagyan ng sabaw. Depende sa inyo kung ano yung ilalagay yung soup. Pwedeng water lang, tapos mag-add na lang kayo ng salt tsaka pepper. Ako kasi, mas gusto ko yung chicken stock yung ilalagay ko para mas malasa siya. Tsaka hindi ko na kailangan maglagay ng maraming asin. Then, halo-haluin lang natin siya at hintayin natin siyang kumulo ng mga ilang minuto. Depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay na sabaw. Depende yun kung gaano karami yung noodles na lulutuin nyo. Then, pag kumulo na, ayan, maglalabasan yung mga ganyang impurities niya, mga bula-bula. So, tanggalin nyo lang yung mga bula-bula, tapos i-continue siya ng boil, mga 5 minutes. Tapos, okay na yun. Ready na yung ating soup para sa ating crab bihon. And then, binalikan ko na yung aking mga crabs at walang nangyari. Buhay na buhay pa rin sila. Parang tuwang-tuwa pa silang binabad ko sila sa tubig. Ito nga pala yung ginagamit kong noodles, vermicelli siya. Tapos ito yung mga kailangan kong ingredients. Chicken powder, whipping cream, salt, pepper, and the evaporated milk at syempre yung ating crab. Nagpakulo na rin pala ako ng water para sa pagboboil ng noodles. Yung noodles, depende yun kung gaano katagal yung boiling process niya. I-check nyo na rin yung instruction. So, ito na, the moment of truth. Hindi ko talaga alam kung paano ko sila ikakat. Pero, wala akong choice kundi ikat sila kasi kailangan ko na silang iluto. Nag-sorry naman ako sa kanila bago ko sila tuluyang ikat. Sobrang hirap talaga, promise. Kaya sa susunod sabi ko sa sarili ko, hindi ako pibili ng buhay na crab. Okay na rin yung noodles. Binalawan ko siya ng malamig na tubig para mag-stop yung cooking process niya at hindi siya lumabsak mamaya. Sa noodles pala, wag nyo siyang lutuing mabuti habang pinapakuluan kasi maluluto pa siya mamaya pag nilagay natin siya sa ating crab soup. And then, eto na yung mga ulo ng hipon na ating pinakuluan kanina para gawing soup. Sinala ko lang siya para hindi masama yung mga bawang at saka yung ibang mga
shell ng hipon na natanggal. Nag-prepare na rin ako ng kawali kasi dito ko lulutuin ang aking crab soup. Butter yung gagamitin kong pang-gisa sa kanya para mas malasa at saka mas masarap. So, ito yung kailangan kong ingredients. Kailangan ko ng sibuyas, bawang, luya, spring onion, at saka parsley or coriander. Naglagay na rin ako ng mga 2 tablespoon ng unsalted butter sa kawali. Inantay ko lang siyang mag-melt para mailagay na natin ang ating mga ingredients. Sinunod ko na rin kaagad yung sibuyas, bawang, at saka luya. Yung luya kaya ko siya nilalagyan para matanggal lang yung lansa ng crab. Kasi kahit hinugasan ko siyang mabuti, malansa pa rin talaga siya. At saka nakakadagdag din to para mas sumarap ang ating crab bihon. Sinutay ko lang yung bawang, sibuyas, saka luya hanggang sa mag-golden brown or lumabas yung aroma. Tapos inad ko na rin kaagad yung mga crabs. Ayan, halu-huluin mo lang siyang mabuti tsaka bali-balik ta rin para kumapit yung lasa ng bawang, sibuyas, saka luya dun sa crab. Hinalo-halo ko lang siya, tapos binaliktad-baliktad ko. And then, pag nakita nyo nang nag-orange na yung kulay ng ating crab, pwede na nating i-add yung sabaw ng hipon na ginawa natin kanina. At dahil konti nga lang yung sabaw ng hipon na ginawa ko kanina, nag-add ako ng chicken soup. Depende yun sa inyo, pwede ring water, mag-add na lang kayo ng salt and pepper or kaya chicken powder. Ako kasi mas gusto ko yung chicken soup kasi mas malasa yung sabaw, tsaka mas masarap siya. And then, tinakpan ko lang siya at nag-set ako ng timer dahil pakukuluan ko siya ng 6 minutes. Yan, after 6 minutes, ito na ang itsura ng ating crab. Binaliktad ko lang din siya para mas kumapit yung lasa sa crab. Sobrang sarap nito, promise. Kasi ako nung unang tikim ko nito, as in napawaw talaga ako. Ang linamnam ng sabaw niya, tsaka sobrang lasa. Magugustuhan to na kung sino ang makakatikim nito. Inad ko na rin yung 1 cup ng evaporated milk. Depende po sa inyo kung gaano karaming milk yung ilalagay nyo. Depende po sa lapot at lasa na gusto nyong ma-achieve. Pero ako, 1 cup ng evaporated milk, tsaka half cup ng whipping cream yung nilalagay ko para mas maging creamy at tsaka maging malasa yung sabaw niya. Sobrang sarap nito, promise. Hinalo-halo ko lang siya ng konti, tapos nag-add na rin pala ako dito ng black ground pepper para mas lalong sumarap ang ating crab bihon mamaya. Pwede rin kayo mag-add ng salt or chicken powder kung medyo nakukulangan pa kayo sa lasa, lalo na kung water yung ginamit yung soup base. Depende yun sa inyo. Siyempre, titikman nyo muna bago kayo mag-add para hindi naman siya umalat. Tapos, ayan, binaliktad-baliktad ko lang yung crab para mas manuot yung lasa ng ating sauce don sa crab. And then, tinakpan ko lang siya at nag-set ako ng timer for 2 minutes. Bali, pakukulaan ko lang siya ng 2 minutes. After 2 minutes, ito na ang ating crab. Ayan. Tapos, hinalo-halo ko lang siya ng konti. Tapos, binaliktad ko din kasi gusto ko talaga manuot dun sa loob ng crab yung lasa ng ating sauce. Kasi di ba may shell yan? So, dapat talaga balik-baliktad rin yun. Ganito talaga ako magluto ng crab bihon. Paulit-ulit ko siyang binaliktad-baliktad. Kung marunong na itong magreklamo, siguro nagreklamo na ito na nahihilo na sila. Joke. Tapos, tinikman ko siya kasi gusto ko malaman kung kailangan ko bang mag-add ng salt, pepper, or kaya chicken powder. So far, okay naman siya, malasa, kaya ayan, inad ko na yung noodles. Yung noodles pala, kailangan nakababad siya sa sauce para magkaroon ng lasa yung noodles. Kasi mas masarap kung babad siya sa sauce para mas malinamnam yung noodles mamaya. Sa noodles pala, lagi kayong magbawas ng 2 minutes dun sa cooking time sa instruction na nakalagay. Diba halimbawa, nakalagay sa cooking instruction niya is, iboboil mo siya ng 10 minutes. So, ang gawin nyo lang is 8 minutes. Kasi, mamaya, pag nilagay natin siya dyan sa sauce, maluluto ulit siya. Para lang maiwasan nating lumabsak o lumambot ng masyado yung noodles o kaya ma-overcook. Hindi kasi masarap sa noodles pag overcook, diba? So, lagi kayong magbawas ng 2 minutes dun sa cooking time instruction sa packaging niya. Okay? Nag-add pala ako ulit ng konting ground black pepper kasi medyo nakulangan ako sa lasa ng paminta. Pero depende ngayon sa inyo kung gaano ko strong ng paminta yung gusto yung lasa ng inyong crab bihon. Ako kasi mahilig ako sa paminta, mas gusto ko yung may lasang paminta talaga.
Tapos tinikman ko ulit. Ayun, so far so good. Ang sarap niya sobra. Ayan, okay na yan. Haluluin lang natin ng konti. Huwag nating masyadong pakulo ng matagal kasi nga luto na yung noodles natin, baka ma-overcook. Transition, hindi ko na naipakita kung paano ko siya transfer sa plate. Basta ang ginawa ko, inuna kong kuhanin yung noodles, tapos tinilagay ko yung crab sa ibabaw, tapos saka ko binuhos yung sauce. Tapos for the garnish, nilagyan ko lang siya ng parsley sa taas. Ready na ang ating crab bihon na favorite ng amo ko. Sobrang favorite nito kasi sobrang sarap nito. So yun lang, happy eating. Thank you for watching. Bye!